Kamusta mga kabuli, ani Dito nga mga kabuli, nandito na kami ni Dugong sa Palaisdaan para nga sa aming panibagong adventure ngayong araw. Dito nga kami mag-a-adventure ngayong araw dito sa Palaisdaan dahil kukuha nga kami ng mga lukan para meron kaming maipod trip. Dinala na nga rin namin itong mga gamit namin sa pagluluto dahil dito na nga rin namin balak magluto. Medyo may kalaliman pa nga dito sa unang spot na pinuntahan namin ni Dugong kaya naman lumipat kami dito sa Kanipaan, mabuti na lang dito ay medyo mababaw. Dahil napakahirap ng kumuha ng lukan mga kabuli kapag malalim ang tubig dahil ang mga lukan ay nakukuha nga sa ilalim ng putik. Dahil nga nakalubog sa putik itong mga lukan kaya naman hindi sila agad nakikita kaya naman gumagamit kami ng kutsilyo o itak na ikinikarod-karod namin sa putik. Iguhit-guhit mo nga lang itong gamit mong itak o kutsilyo dito sa putik, malalaman mo na kung mayroong lukan sa loob. Ang ganitong diskarte sa pangunguha ng lukan ay minanangalang rin namin sa amin mga magulang dahil kumukuha nga rin sila noon. Dahil nung mga bata pa nga kami meron pa kaming butag ay palagi kaming sumasama sa aming mga magulang para kumuha ng lukan para may pang-ulam. Sa hirap nga ng buhay noon halos araw-araw kaming nandito sa Palaisdaan para kumuha ng pang-ulam. Kapag marami kaming nakuha ay binibinta namin para may maibili ng bigas. Mangilan-ilan na nga lang rin ang kumukuha ng lukan dito sa amin kaya naman mas dumami pa ang mga lukan. Kasi mga alap ninin lukan. Lumanipa ka na ito kunit dogs. Karod-karod mo tamo aynin. Samurai mo. Tuan, lumapakpak ka na ito. Yun. Ito may niti mga kabuli. Nalaltok ya Minsan. May nakalap na. Medyo lakyala ay kasisyawan. Yun, laki ite. Kayo. Yun, positive. Mga idol. Yun. Barakabaklukan. Pangan saray di sa law. Napakalaking tulong nga rin talaga itong Palaisdaan sa pamumuhay ng mga tao dito sa probinsya. Dahil nga sa napakarami talagang pwedeng makuhang pang-ulam dito na hindi na kailangang bilhin. Dahil kapag nandito nga sa probinsya, kailangang may sipag at tiyaga para kahit paminsa-pinsan makapag-ulam din ng nilaga. Isang plastic na nga rin itong nakuha namin ni Dugong kaya naman humanap na nga kami ng malilim na pwesto para makapagluto. May nakita nga kaming malaking puno dito na 100 years na nga siguro ang edad kaya naman dito na nga kami pumwesto para magluto. Inilabas na nga rin ni Dugong itong mga gamit namin at itong baon naming ice cream, kanin lamig, kilaban flavor. Nagdala na nga lang kami ng kilaban dyan o kaning lamig para nga itong pang-ulam na lang namin ang lulutuin natin, ang sabi ni Dugong. Kinaukakaw na nga rin muna ni Dugong itong lukan para kahit paano'y matanggalan ng putik bago namin iluto. Igigisa nga lang daw namin itong lukan para kahit paano'y makahihigop kami ng sabaw kahit kaunti. Habang hindi pa nga tapos kinaukaw ni Dugong yung lukan para malinisan ay sinit up ko na nga itong aming lutuan. Dahil kulang na nga ng isang paa itong aming lutuan kaya kumuha na lang ako ng bato para hindi magtumbling ang aming kaldero habang kami ay nagluluto. Papakuluan nga muna namin ng isang beses itong mga lukan para kapag sila ay bumuka ay madali naming makuha yung mga laman. Tatanggalin na nga lang muna namin ang kanilang laman sa kanilang shell, ang sabi na Dugong, bago namin igisa sa kamatis. Dalawa lang naman kami ni Dugong for today's video kaya hindi na nga namin dinamihan ang kinuha namin, baka umuwi kaming ni Burakya. Nang bumuka na nga rin sila lahat, agad na naming binanatan ni Dugong habang mainit-init pa, baka maunahan pa kami ni Mang Kanor. Dito nga nang natanggalan namin ang lahat ng laman ay nagsalang na nga kami dito ng mantika at nilagyan na namin ng kaserola. Nang mainit na nga itong mantika na may kunting kaserola ay nilagay na nga namin itong bawang at luya. Nakalimutan pa nga namin magdala ng sibuyas dyan, mabuti na lang hindi namin nakalimutan magdala ng kamatis, pampalinis ng kutis ng mga may arthritis. Sinalpak na nga rin namin yung laman ng lukan dyan pagkatapos nilagyan na nga namin ng konting asin at kaunting magic samit para naman may malasahan kaming tamis alat. Nilagyan na nga rin namin ng kaunting tubig yan para kahit paano'y may mahigop kami kahit kaunting sabaw. Maraming salamat nga ulit kay Water for Less Refilling Station dahil suportado niya kami sa aming mga bawat adventure. Nang kumulo na nga rin at bimurag ay agad ko na nga rin pinurse higop yung sabaw. Pero nanamit. Dito nga inilabas na nga rin ni Dugong itong baon naming ice cream, kanin lamig, kilaban flavor. Kahit kaning lamig na nga itong dala namin, kayang-kaya pa rin painitin ang tiyan naming gutom ni Dugong dahil nga sa bagong luto naming ulam. Yo. Bago nga kami kumain, nagdasal na nga rin muna kami dyan bilang pasasalamat sa aming pagsasaluhan na pagkain ngayong araw. Mga tamoy na mga kabuli. Perte, nanamit. Yun! Perte. Perte sa baon na mga kabuli. Panalo.
Habang kami nga ay kumakain, gusto nga lamang ulit namin magpasalamat sa inyo mga kabuli dahil sinubaybayan nyo na naman itong maikli naming pelikula hanggang dito sa dulo. Matanong na nga rin namin kayo mga kabuli kung kumukuha din ba kayo dati ng lukan or kinakain din ba ito dyan sa lugar nyo. Mag-iwan na lang po kayo ng inyong komento at kung taga saan kayo para malaman din naman namin kung marami ding lukan dyan sa lugar nyo. At sana bago namin lisanin ang intabladong ito mga kabuli, huwag nyo na naman kalimutang i-like at i-share itong amin. Hanggang dito na lang po, kita-kits na lang po ulit tayo next episode. Por Diyos!